Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Kalachuchi Jr. Eduardo, Romeo Jr. Dumagao, Nantoy TV, at Skyler, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4061. Nag-text pabalik si Marcel York, sinabi na ang kanyang asawa ay may isa pang anak at umalis sila upang maiwasan ang mga York ng Hong Kong na nagdudulot ng mas maraming gulo para mapalaki nila ang sanggol sa kapayapaan. Tunay na masaya si Harvey York para sa dalawa. Agad niyang binura ang history ng text upang maiwasan ang anumang impormasyong hindi sinasadyang mag-leak. Matapos magpaalam, hiniling ni Harvey si Queenie York na ipadala siya sa airport. Balak niyang magtungo sa Golden Sands noong gabing iyon. Sa loob ng pinahabang Rolls-Royce, inabot ni Queenie, sa isang pares ng itim na medyas, si Harvey ng isang baso ng champagne. Hindi ka na ba talaga magtatagal ng ilang araw? Sinabi na sa akin ng Panginoon. Pinapayagan kang manatili dito ng permanente kung iyon ang gusto mo. Nasa akin na ang Yorks ng Hong Kong, ngunit maaari rin itong maging iyo. Ang malamig at malayong tingin sa mukha ni Queenie ay biglang namula. Mabilis siyang tumalikod para itago ang ekspresyon niya. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey, na para bang wala siyang nakita. Mabuti yan, ngunit hindi talaga ako tinatanggap ni Lola York dito. Sa wakas ay napatahimik mo ang sitwasyon dito. Kung mananatili ako, magsisimula na naman akong magdulot ng gulo. Ngumiti lang si Queenie. Hindi bale, dudurugan lang natin kung sino man ang nanggugulo. Ang 4 na masters ng Hong Kong at ang 4 na mahusay na babae ay wala. Kailangan kong pumasa. Hindi ko nais na nakawin ang iyong titulo bilang nag-iisang babae ng Hong Kong at Las Vegas. Ang sabi, kailangan mong bantayan ang aking Mordo Casino Palace. Iyan ang aking negosyo. Huwag hayaang lunukan ito ng buo ng pamilya Hamilton. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Queenie matapos marinig ang biro ni Harvey. Kahit na ang hari ng pagsusugal ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoon. Siya ay nag-isip na ang Mordo Casino Palace ay malapit nang makakuha ng isa pang lisensya sa casino. Sabi nga, hindi siya mapakali na pagtawanan ang discretion ni Harvey. Nabalitaan ko na maraming nangyari sa Diamond Cruise, nakangiting sabi niya. Lumaban ka sa maraming tao mula sa Golden Sands. Kailangan mo ba ako para harapin ito? Ang Yorks ng Hong Kong ay medyo sikat doon pa rin. Gagawin ko. Nagawa kong saktan si Silas John, pilayin si Kaylee Lowe, at hindi igalang si Riley Patel ng sabay-sabay. Ang Heaven's Gate, ang pamilyang John, at ang pamilyang Patel ay lubhang kilalang mga awtoridad sa Golden Sands. Lahat ay isang gulo sa puntong ito. Kaya kailangan kong pumunta doon. Kung hindi, baka matarget lang nila si Mandy Zimmer ang sarili habang nagnenegosyo doon. Kumunot ang noo ni Queenie bago tahimik na sinabing, I'm sure kakayanin mo, Harvey. Kung may kailangan ka, tawag ka lang. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Pwede kang bumalik dito palagi para magpahinga. Ito ang palaging magiging tahanan mo. Susubukan kong kumbansihin din ang pamilya. Bahagyang tumango si Harvey bago siya may naalala. Speaking of, may isang bagay ako na kailangan ng tulong mo. Malamang nakasangkot ang Evermore sa insidente sa Blackburn City. Nakakuha ba tayo ng anumang impormasyon tungkol sa organisasyon? Pinoprotektahan ng Yorks ng Hong Kong ang bansa sa pinakamahabang panahon. Kailanman, si Queenie ay nagpakita ng nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano? Alam mo ba ang tungkol sa kanila? Ang mga York ng Hong Kong ay bahagi ng 5 nakatagong pamilya. Natural lang na malaman nila ang Evermore dahil sila ay nasa loob ng mahabang panahon. Natahimik si Queenie York bago tahimik na sumagot, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang organisasyon iyon. Ngunit mula noong Whip Dynasty, ang Evermore ang naging pinakaaktibo dito sa bansa H. Ang Island Nations ay magiging malapit na pangalawa. Ang kanilang tunguhin ay simple, ang magtamo ng buhay na walang hanggan. Maraming karumaldumal na bagay ang ginawa nila para lang sa layuning ito. Sila ay naging mga mamamatay tao at mga taong may awtoridad.
Ang mga bakas ng mga ito ay nagpakita pa sa ilang maliliit na bansa na kasama ang puwersa ng pamahalaan ng South Sea. Sa madaling salita, hindi titigil si Evermore para malaman ang anumang paraan para makuha nila ang buhay na walang hanggan. Ang sabi, dahil nagtago sila sa madilim na bahagi ng kasaysayan, tahimik nilang naiimpluwensyahan ang bansa sa loob ng maraming taon. Parehong ang 5 nakatagong pamilya at ang nangungunang 10 pamilya ay hindi maglalakas loob na lumaban sa Evermore maliban kung talagang kinakailangan. Kahit na, pagkatapos manirahan sa Hong Kong at Las Vegas, ang pamilya ay nagkaroon din ng patas na bahagi ng mga laban sa kanila. At sa tuwing makipaglaban kami, natatalo kami. Nagdilim ang mukha ni Queenie. Natigilan si Harvey York. Bilang isa sa 5 nakatagong pamilya, ang Yorks ng Hong Kong ay naging dahado pagkatapos na nakikipaglaban sa Evermore. Ito ay natural lamang. Ang Evermore ay matagal nang umiiral. Sila ay lubhang makapangyarihan ngunit maingat sa parehong oras. Sinasabi mo bang may mga panganib na lumaban ako sa Evermore? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey. Nagpakita si Queenie ng masungit na tingin sa kanyang mukha. Mawawalan ka ng buhay kung hindi ka mag-iingat. Mas mabuti kung hindi natin sila sasalungatin maliban kung talagang kinakailangan. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Hindi tungkol dyan. Nasira ko na ang ilan sa mga plano nila sa puntong ito. Nagawa ko pang pigilan ang kay Lola Cobb na mga kaayusan habang ako ay nasa Blackburn City. Kung hindi ako pupunta para sa kanila, sila ang pupunta para sa akin. Mas gugustuhin ko pang magkusa kaysa maging isang nakaupong pato. Ang sabi, ayon sa impormasyon ni Lola Cobb, ang kanyang handler ay si Blaine John mismo. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga sentido. Hindi pa rin ako sigurado kung nagsasabi siya ng totoo bago siya mamatay o kung niloloko niya pa rin ako sa puntong ito. Malamang na sinusubukan kanyang lokohin. Kung tutuusin, si Blaine ang pinakamatandang young master ng pamilya John, isa sa nangungunang 10 pamilya ng country age. Ang ganitong mga tao ay hindi kailanman naging pareho sa Evermore sa unang lugar. Malamang hindi kailanman naging kasali si Blaine dahil dito. Siguro sinusubukan ni Lola Cobb na gamitin siya para makuha siya. Lalong nanlamig ang tono ni Queenie sa mga sandaling ito. Tumango si Harvey. Sabi nga, mas mabuting bantayan pa rin siya. Tatawid tayo sa tulay pagdating doon. Tulungan akong kumpirmahin ang intel na ito kapag may oras ka. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang sasakyan sa Hong Kong International Airport. Matapos bigyan ng mainit na yakap si Queenie York, agad na pumasok si Harvey York sa airport. Hindi tulad ng iba, agad na pumasok si Harvey sa VIP passageway at umupo sa kanyang first class seat. Pagkatapos ng nangyari sa Blackburn City, alam ni Harvey na maiiwasan niya ang maraming problema sa pamamagitan ng pagkuha ng first class na upuan. Maya-maya pa, isang pahiwatig ng halimuyak ang umihip. Pumasok ang isang babaeng nakaitim na sando kasama ang ilang malalakas na lalaki na nakasuot. Biglang tumingin si Harvey bago niya nakita ang babaeng nakasuot ng malaking salaming pang-araw na Gucci na nakatikip sa kalahating mukha niya. Kasabay nito, nakasuot siya sa kanyang napakagandang high heels na may napakaikling leather na pantalon. Ang kanyang mga payat na binti ay napakaganda, na nagbibigay sa sinuman ng pagnanasa na sunggaban ang mga ito sa unang tingin. Kung tutuusin, ang mga binti ay napakaputla at malambot na hitsura. Maging si Harvey ay hindi maiwasang mapatingin bago niya inilipat ang tingin sa mukha ng babae. Maliit na labi at matulis na pangalang ang nakikita, pero sapat na para sabihin na maganda siya. Ang mga lalaking nakasuot ay mabangis na tumingin kay Harvey. Halatang hindi nila gusto ang pagtitig niya. Pagkatapos ay tumingin sila sa lugar at tiningnan ang upuan ng babae. Matapos matiyak na walang nakuhang mali ang babae nila para maupo. Nagkataon lang na nakaupo siya sa harap ni Harvey. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang sunglasses at scarf bago inayos ang kanyang upuan. I'm sorry, I need to take some rest, paumanhin ng babae habang nakatingin kay Harvey. Bahagyang napangiti si Harvey nang masilayan niya ang magandang mukha ng babae. Mabuti naman,
May ilang oras pa bago tayo makarating sa Golden Sands. Marami pa namang space dito. Hindi na kailangang magpigil. Bahagyang tumanggo ang babae bago sumandal sa upuan habang nakapikit. Tuluyan nang nagising si Harvey sa nakakapress kong amoy na nagmumula sa babae. Masasabi niya na ang pabango ay hindi lamang mula sa isang tiyak na tatak. Sa halip, ang pabango ay partikular na ginawa para sa babaeng ito. Malamig na titig ang ipinakita ng mga lalaking nakasut nang makita nilang kausap ni Harvey ang babae. Napatitig pa ang isa kay Harvey, na para bang may balak itong paalisan sa kinauupuan niya sa harap ng babae, at nanlilisik pabalik sa kanya. Ang mga men in suit pagkatapos ay umupo sa paligid ng babae, at napuno ang buong lugar. Malinaw na ang babae ay may napakalawak na katayuan. Nagkatinginan ang ibang mga tao na nakasakay sa eroplano nang walang sinasabi ni isang salita. Kung tutuusin, likas o may karanasan ang mga tao rito. Kung tutuusin mula sa ganoong kabangis na tanawin, hindi sila mangangahas na lumapit sa babae. Clop, clop, clop. Sakto nang si Harvey ay naghahanda ng magpahinga gamit ang isang kumot. May naglalakad na isang stewardess, sa tunog ng mataas na takong ang marinig. Dumating ang isang nakaistilong babae sa business attire. Kahit na nakamaskara at nakasunglas siya, kitang-kita ang kanyang napakagandang makeup. Sabi nito, na nakasabit ang kamay niya sa leeg niya habang nakatikip ng plaster. Agad namang lumapit ang stewardess para tulungan ang babae habang nagpapakita ng madamdaming ekspresyon sa mukha. Malamig na tumanggo ang babae bago casual na umupo sa pinakalikod na upuan. Ilang sulyap pa ang ibang pasahero bago sila umiwas ng tingin. Kumunat ang noo ni Harvey York. Sinukat niya ang nakaistilong babae bago sinulyapan ang kamay nitong nakabenda. Isang nakatagong pulber ang maaamoy. Ang iba ay maaaring hindi ma-detect iyon, ngunit para sa isang bihasang veteranong nasa digmaan tulad ni Harvey, ang amoy ay masyadong pamilyar na hindi dapat palampasin. Kumunat ang noo ni Harvey bago siya tumayo. Agad siyang umalis sa kinauupuan niya bago siya lumingon sa likod. Nagulat siya nang hindi man lang siya tinitigan ng babae. Natural na huminto si Harvey matapos makita iyon. Ibig sabihin, hindi siya partikular na pinupuntirya ng fashionable na babae. Isang may matamis ngiti na stewardess ang lumakad papunta kay Harvey bago siya bumulong, "Excuse me, the plane's about to take off. Mangyaring bumalik sa iyong upuan. Kung pupunta ka sa banyo, pakibilisan. You'll affect the take-off if you take too long," sabi ng isa pang stewardess na may hugis pusong mukha. Natural, kahit na may mga opinyon ang mga stewardess tungkol kay Harvey, naging magalang pa rin sila simula nang dumating siya mula sa mga upuan sa unang klase. Kung sino pa man, ang mga stewardess ay naglalaban na noon. Humakbang si Harvey at naghinti hanggang automatikong esarado ang glass door. Makikipag-ugnayan sa kapitan. Kailangan ko siyang makita ngayon din. Napangiti ng matamis na stewardess nang makita ang hitsura ni Harvey sa mukha nito. Ikaw ay isang estimado na first class na panauhin, ngunit hindi mo maaaring hilingin ang kapitan ng ganito. Kung interesado kang lumipad, maaari ka naming isama sa isang klase kung gusto mo. Natural, inakala ng stewardess na si Harvey ay isang internet celebrity na sumikat ng magdamag. Ang mga taong ito ay humihiling na makita ang kapitan sa bawat pagkakataon para lamang magpakitang gilas. Sinusubukan lang nilang makapasok sa pilot room para kunan ng litrato o video kasama ang kapitan. Agad na kumunat ang noo ni Harvey. Ito ay apurahan. Kung hindi siya available ngayon, makipag-ugnayan sa kanya kaagad. Ipaalam sa kanya na mayroong isang tao na may C4 na pampasabog sa eroplano. Ito ay sasabog anumang oras. C4, halatang nagulat ang stewardess. Pero mabilis siyang natauhan bago mapaglarong tumingin kay Harvey. "You're from first class, mister, but you should know that you must take responsibility for your words." Mangyaring huwag magdulot ng anumang gulo at antalahin ang pag-alis. Kung hindi, baka makulong ka. Ang isa pang stewardess ay nag-click sa kanyang dila na may masamang tingin sa kanyang mukha. Tama,
Hindi mo malalaman kung may nagdala ng C4 dito. Pinayagan ka ba nilang silipin o ano? Tinatreto mo ba na parang biro ang security check ng airport? Ang mga gumagalang na stewardesses ay lubos na tinutuya si Harvey. Naturally, naisip nila na si Harvey ay isang hangal na ginugol ang lahat ng kanyang pera upang bumili ng isang first class na ticket para lamang makita ang kapitan. At naisip niya ang lahat para lang masigurado na nakuha niya ang kanyang paraan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4065. Hindi niya ipinakita sa akin, ngunit naamoy ko ito. Ipinaliwanag ni Harvey York ang lahat ng may mahigpit na ekspresyon. Naaamoy mo ba? Isa ka bang aso o ano? Gawin mo sa tingin mo na maganda ba ang pang-amoy mo? Nagkatinginan ang mga stewardesses bago nagpakita ng kakaibang tingin kay Harvey. Sa puntong ito, naisip nila na si Harvey ay isang taong walang kwenta. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Bumalik ka na sa upuan mo, kung hindi, ipatatapon ka namin. Bakas sa mukha ng sweet lukang stewardess ang mayabang na tingin. May ilang daang tao sa eroplanong ito. Ito ay hindi isang lugar para sa iyo upang manira. Hindi mahalaga kung bumili ka ng isang first class na ticket. Kung ang ilong mo ay napakasarap ng amoy, bakit hindi mo hulaan kung anong pabango ang ginagamit ko ngayon? Malamig na bulalas ng hugis pusong stewardess. Napatingin si Harvey sa mga stewardesses bago tumingin sa mga nameplate sa dibdib nila. Ikaw Shelby Cobb. Naligo ka ng gatas kagabi. Gumagamit ka ng Chanel's No. 5 perfume, pero matipid kang gumamit ng expired na natitirang pabango. Ikaw, Gemma Lee, may kasama ka pang dalawang lalaki kagabi. Isa na rito ang gwapong binata na may mura na cologne. Ang isa ay may mataas na katayuan na may magandang amoy pa sa kanya. Masyado kang pagod sa pagligo, kaya pumunta ka rito na may halong pabango sa iyo. Makapal na pabango ang ginamit mo, o na mahaalo, para matakpan ang bango, pero maganda pa rin ang amoy ng hormones na maliwanag sa iyo. Ang mga mapagmataas na stewardesses ay nagpapakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Agad na natisod si Gemma para makuha ang kapitan ng hindi man lang napag-alitan si Harvey sa paglalantad sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman mahirap para kay Harvey na maamoy ang C4 kung maamoy niya ang lahat sa mga stewardess. Sila ay mga mapagmataas na tao mula sa Hong Kong na ginagawang apakan ang mga mababang tao. Ngunit ayaw nilang mamatay, huwag kang gumalaw. Pagkaraan ng 3 minuto, isang dosenang inspector ng Hong Kong na nakasuot ng casual na damit ang sumugod sa mga upuan sa unang klase bago nagpin pababa sa babae. Kasabay nito, ang ilang mga revolver na may mga naka-unlock na safeties ay binunot bago ito itinutok sa ulo ng babae. Nagpanik ang lahat habang nagtatago sa bawat sulok na makikita nila. Ang babaeng may itim na sando ay nagtago sa likod ng kanyang upuan habang maingat na nakatingin sa harapan na may proteksyon ng mga lalaking nakasuot na nasa loob. Ang lugar ay isang lubos na magulo. Anong nangyayari? Anong ginagawa niyo? Galit na galit ang nakaistilong babae sa lupa. Bakit niyo ginagawa sa akin ta? Kilala niyo ba kung sino ako? How dare you pin me to the ground and point those firearms at me? Gusto niyo bang mawala ng trabaho o ano? Kaya kung ipatanggal ang bawat isa sa inyo sa isang tawag sa telepono. Malakas na sigaw ng babae na may masamang tingin, tumango ang mga pasahero bago sila nagtanong kung ano ang nangyayari. Hindi kumibo ang mga inspector ngunit hindi rin binitawan ang babae. Mukha silang lumalaban sa isang lubhang mapanganib na kaaway. Ang babaeng nasa lupa ay masusing hinanapan ng ibang babae na may dalang instrumento. Kumunot ang noo ng babae dahil doon. Maliban sa pitaka at telepono, walang anumang kahina-hinala. Mabilis nilang hinanapan muli ang babae. Kahit na ang mga paa ng nasabing babae ay nakahubad, walang nakita. Tumingin siya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago umiling na may malungkot na ekspresyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Tapos, sumigaw siya, Gemma. Shelby, gusto niyo na bang mamatay? Hindi niyo ba sinabi na may C4 sa babaeng ito?
Wala kaming nahanap na isang bagay. Paano nyo gagawin ang pananagutan sa pagkakasala sa isang first class na pasahero na tulad nito? Lumapit sina Shelby at Gemma na mukhang namumutla. Sa karaniwan, gagantimpalaan sila ng daan-daang libong dolyar para sa gayong kabayanihan na gawa. At gayon paman, ano ang nangyari? Walang nahanap, at ang lahat ay naging isang random na biro. Pareho silang tatanggalin ng pulis at airline company para magkaayos. I'm sorry, Inspector. Nakatanggap lang kami ng ulat tungkol dito. Sabi ng isang pasahero, may problema daw sa babae. We only relayed the message, sabi ni Gemma sabay sa mapait na ekspresyon. Malamig na tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinong pasahero? Sasama siya sa atin sa police station. Kailangan din nilang managot para dito. Sorry talaga, miss. Ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Yumuko ang lalaki sa babae. Sisiguraduhin naming bibigyan ka ng pahayag tungkol dito. Isang pahayag. Galit na galit ang babae. Kilala niyo ba kung sino ako? Sa tingin mo makakatakas ka lang dito sa isang simpleng pahayag. Hindi ko hahayaang mabaliw kayo ng ganoon kadali. Dedemanda ko ang bawat isa sa inyo na wala ng buhay. Bitawan mo na ako. Bitawan mo siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-iisip tungkol sa kung paano pag-usapan ang kanyang paraan sa labas ng sitwasyon upang maiwasan ang kanyang karera mula sa pagtatapos doon. Kung pakakawalan niyo siya ngayon, lahat tayo ay kailangang mamatay kasama siya. Isang mahinahong tono ang maririnig mula sa likuran. Tumingin sina Gemma at Shelby, at nakita si Harvey na nakatayo doon. Ito ang lalaking gumawa ng report. Kailangan mong i-detain siya. Kailangan niyang managot. Nagmamadaling bumulala si Gemma. Napuno ng galit si Gemma. Naniniwala siyang nagloloko lang si Harvey, at dahil dito, kailangan niyang bayaran ang halagang ito. Sinisikap niya lang tayong bigyan ng babala para sa kapakanan ng lahat, sabi ni Shelby pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Dapat niyong makita na ang babaeng ito ay ganap na inosente. Wala kaming nakitang kahit ano sa kanya. Mas mabuting bigyan mo kami ng paliwanag para dito. Tapos ka na kung ayaw mo. Kakasuhan kita dahil sa paghadlang sa pampublikong tungkulin. Itatapon ka sa likod ng mga rehas sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumulalas, madilim ang kanyang mukha. Agad na nagdilim ang mga mukha ng ibang pasahero. Natitiyak nilang sinusubukan lang ni Harvey na manggulo para maantala ang kanilang mahalagang oras. Ang babaeng may itim na sando ay nakatingin kay Harvey, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagdududa. Natural, masasabi na niya na hindi ordinaryong tao si Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang marinig itong magpapaliwanag. Dahil hindi mo ito mahanap, hindi ito nangangahulugan na wala ito. May mga bagay na nakatago sa ilalim ng iyong ilong. Casual na nagbuhos ng tsa si Harvey at humigop. Napaka-unprofessional niyong mga airport police. Kung ako ang pinuno ninyo, pinaalis ko na ang bawat isa sa inyo sa isang iglap. Naghanap ka kung saan-saan, ngunit hindi mo naisip na ang isang lugar ay sapat na madaling makalusot sa isang C4. Sinabuyan ni Harvey ang kanyang tsa sa putol na kamay ng babae. Oh! Napapaso ng mainit na tubig, napasigaw ang babae sa sakit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, bastard ka? Galit na galit niyang bulalas. Bali ang braso ko. Ano bang hahanapin mo dito? Sa tingin mo may C4 talaga ako. Sa tingin mo ba talagang isasama ko kayong lahat sa akin? Kumikita ako ng daan-daang libong dolyar kada taon. Napakahalaga ng buhay ko. Pinakuha ng babae sa mga inspector ang kanyang name card mula sa kanyang wallet upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na inspector ang isang madilim na ekspresyon. Tama na ang pagpapayabong, binata. Itigil mo na ang pang-aabala sa amin. Sinasabi ko sa iyo, walang C4. Sinuri na namin. Hindi na pinansin ni Harvey ang babala ng inspector, at nagbabanta ang mga mata sa babae. Sabi mo na balian ka sa braso, pero wala man lang akong naaamoy na gamot sa iyo. Maganda rin ang make-up mo.
Malinaw na inilagay mo ito sa iyong sarili. Ang isang taong may nabali na braso ay hindi magagawa ang isang bagay na tulad nito. Higit sa lahat, wala kang pakialam sa iyong makeup sa unang lugar. Mayroon kang malinas na plaster at mga benda, ngunit nasa mood ka pa ring maglagay ng pampaganda. Hindi mo ba sinasabi iyan na may gagawa ng ganito ngayon, ikaw ba? Malamang fake ang plaster mo. Nakasuot ka lang nito para itago ang iyong C4. Bago pa man pabulaanan ng babae ang kanyang mga akusasyon, humakbang pasulong si Harvey at hinablot ang plaster. Nagkaroon ng malakas na kaluskos habang ang plaster ay nagkapira-piraso, na nagpapakita ng mapotla at hindi nasaktan na mga braso ng babae. Ano? Napasinghap ang mga inspector sa gulat sa nakita. Walang sino mang umasa na magiging kahanga-hanga si Harvey upang malaman na ang kamay ng babae ay ganap na maayos, sa tingin lang niya sa makeup niya. Hindi magagawa ng mga ordinaryong tao ang ganoong bagay. Bakit ka may plaster sa kamay mo kung ayos lang? Bulalas ni Shelby. Dahil gusto ko ito. Malamig na tumawa ang babae matapos siyang ilantad ni Harvey. Gusto kong magpanggap na may kapansanan para makakuha ako ng special treatment, bawal ba yun? Maaari mong sabihin na ako ay immoral, ngunit ito ay hindi labag sa batas. Kaya, hindi mo ako basta-basta gawa ng paninirang puri at sinasabing nagtatago ako ng C4. Ang babae ay may mapagmataas, at matuwid na ekspresyon. Maaari kong edemanda ang bawat isa sa inyo na wala ng buhay. Nagkatinginan ang lahat ng inspector, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Tama naman ang sinabi ng babae. Muli siyang tinitigan ni Harvey, at sinabing, ang pagkakaroon mo ng plaster ay hindi labag sa batas, ngunit ang paghahalo ng diatomat ay sigurado. Dahan-daang ibinuhos ni Harvey ang tea sa kamay niya sa plaster. Sumama ang mukha ng babae sa pangalawang pagkakataon. Ang diatomat ay isang espesyal na materyal. Mayroon itong dalawang gamit, maaari itong ilapat para sa gamot, o kumilos bilang paglikha ng C4. Ang kailangan mo lang magpasabog ng diatomat ay isang simpleng ngunit karaniwang alkohol lamang. Hanggat may matapang na alak tulad ng white wine o vodka, madaling magamit ang diatomat bilang pampasabog. Ang pagsabog ay medyo nakakatakot din. Sa teorya, ang diatomat sa iyong plaster ay magagawang hatiin ang buong eroplano sa kalahati. At kapag ang isang pagsabog na tulad nito ay pumutok sa himpapawid, lahat ng tao dito ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Kahit ang Diyos ay hindi tayo maililigtas. Sinabihan ni Harvey ang isang stewardess na buksan ang emergency exit, at itinapon sa labas ang isang maliit na butil ng plaster dust kasama ng splash ng vodka. Boom! Sa sandaling nadikit ang alak sa alikabok, isang malakas na pagsabog ang maririnig. Pagkatapos, kumalat ang isang malaking apoy sa labas ng hangin. Nagbago sa isang iglap ang ekspresyon ni Shelby, Gemma, at ng iba pa. Alam na alam ng lahat na tama si Harvey. Sa madaling salita, ang tila walang ingat na pag-uugali ni Harvey ay nagligtas sa buhay ng lahat. Ang babaeng nasa lupa ngayon ay may nakakakilabot na ekspresyon. Pinandilatan niya si Harvey na puno ng galit. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Harvey na makita ang kanyang mga panlilinlang ng ganoon kadali. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na inspector. Kung ang eroplano ay sumabog pa rin pagkatapos ng kanyang inspection, siya ay papatayin ng walang pag-aalinlangan. Mayroong ilang daang pasahero sa eroplano, at wala siyang magagawa kundi ang sisihin kung hindi niya nagawa upang maisagawa ang kanyang tungkulin. Walang dalawang pag-iisip, agad niyang itinutok ang kanyang baril sa ulo ng babae. Kausapin mo siya, swoosh! Ang babae ay walang pagpipilian kundi ang lumaban matapos malantad ang sarili. Agad siyang gamulong palayo at hinampas ang taong sumusubok na saluhin siya sa lupa. Kasabay nito pinadala ang nasa katanghaliang gulang na inspector na lumilipad na may isang sipa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang baril sa himpapawid bago mabilis na inalis ang gun guard. Walang alinlangan, siya ay isang dalubhasang martial artist. Matapos sipain ang ilan pang inspector sa lupa,
Itinutok niya ang kanyang baril sa babaeng nakaitim na sando. Kamatayan sa pamilya Patel. In the first place, sinabi ng babae ang target niya. Gaano ka walang muwang? Nang akmang kikilos na si Harvey, ngumisi ang babae at pamitik ang kanyang mga daliri. Ikaw, nanginginig ang babaeng may baril, at tumulo ang maitim na dugo sa sulok ng kanyang bibig. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Lason ng insekto. Paano? Kailan ka? Mula sa sandaling pumasok ka dito, sagot ng babaeng nakaitim na kamiseta. Bumagsak sa lupa ang babaeng may baril, walang ni isang tunog na lumabas sa kanya. Si Harvey ay may kakaibang tingin nang makita niya ang tanawin. Nang mamatay ang babae bago sabihin ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang suriin muli ang babaeng nakaitim na kamiseta ulit. Mas mabuti pang hindi kalabanan ang babae. Kung hindi, hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Kasabay nito, may ilang mga hula si Harvey kung sino ang babae. Na may tulad na isang napakalawak na katayuan at isang napakahusay na pamamaraan ng pagpatay, at pati apelyido niya. Ang pagkakakilanlan ng babae ay karaniwang wala sa bag sa puntong ito. Iyon ay, hindi nag-abala si Harvey na ilantad siya dahil wala siyang sama ng loob sa kanya. Tulad ng para sa namatay na babae, si Harvey ay walang interes sa kanya kahit ano. Dahil hindi siya ang kanyang target, hindi siya mapakali na tumingin sa mga patay. Pagkatapos ay hiniling ng nasa katanghali ang gulang na inspector kay Harvey na gumawa ng isang simpleng ulat. Gusto lang ni Harvey na makarating sa Golden Sands, kaya binigyan niya ng credit ang dalawang stewardess. Maingat na ipinaliwanag ni Shelby ang sitwasyon, ngunit agad itong pinabulaanan ni Gemma. Nagtataka namang tumingin si Harvey kay Gemma, at hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong inosenteng babaeng kaibigan tulad ni Gemma. Pagkatapos ng lahat, hindi normal para sa isang babae na makakuha ng dalawang lalaki na mahulog sa kanya sa parehong oras. Kung hindi mag-iingat si Shelby, malaon o huli ay lalamunan siya ng buo ni Gemma. Pero dahil nagkataon lang silang nagkakilala, hindi mapakali si Harvey na makisali. Hindi nagtagal, nalinas na lahat ang mga upuan sa unang pwesto. Pagkatapos mag-spray ng ilang espesyal na ginawang solusyon, ang amoy ng dugo ay ganap na naglaho. Casual na bumalik si Harvey sa kanyang upuan at hinintay ang paglipad ng eroplano. Isang nakakapreskong pabango ang agad na umalangaw-ngaw. Dumilat si Harvey, at nakita niya ang matikas na mukha ng babaeng nakaitim na kamiseta. Ito ay malinaw na isang babae na ang kagandahan ay karibal kay Mandy. Maging si Harvey ay medyo na-pressure nang tumayo sa harapan niya ang isang napakagandang babae. Ang buong lugar ay nilisan ng mga bodyguard ng babae. Sila lang ni Harvey ang natira. Isang nakakatakot, ngunit medyo malandi na pakiramdam ang maramdaman. Tumayo si Harvey, bago pa man siya makapagsalita ay ngumiti na ng mahina ang babae sa kanya. Hello. Ang pangalan ko ay Kyrie Patel. Mukhang sincere siya. Salamat sa pagligtas sa akin ngayon. Hello, ako si Harvey York. Dahil ang babae ay tila tunay, hindi niya sinubukang itago ang anuman. Natutuwa akong makilala ka. Nalaman ko lang na may mali sa babaeng iyon at nakipag-ayos. Hindi ko ginawang ibig sabihin ay iligtas ka lalo na. At saka, we're all on the same flight. Kung may mangyari sa eroplano, pareho tayong magkakaproblema. Napakunot ang noo ni Harvey at muling tinitigan ang babae. Siya ay may payat na figure, ang kanyang aura ay pambihira, at ang kanyang mukha ay katangi-tangi. Parang lahat ng tungkol sa kanya ay ganap na nakamamangha, gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, parang nalagutan na siya ng hininga. Gayunpaman, walang sinabi si Harvey tungkol dito. Napagtanto niyang marami sa mga bodyguard nito ang nakatitig sa kanya nang makipagkamay siya kay Kyrie, na parang gusto nilang barilin siya. Isang lalaking maikli ang buhok ay mukhang galit na galit habang nakatingin, maging ang kanyang paghinga ay mas bumibilis habang nakatitig na may galit kay Harvey. Kabanata 4:70. Sa kanilang mga mata, walang tanong na nabahira ni Harvey si Kyrie. Napangiti si Harvey sa mga reaksyon nila, at mahinahong binitawan ang kamay ni Kyrie.
Magkagayunman, nananatili pa rin sa pagitan ng kanyang mga daliri ang isang pahiwatig ng kanyang halimuyak. Napangiti si Kyrie. Kahit anong dahilan, nagawa mong harapin ang isang mapanganib na krisis. Kung hindi mo ginawa, kahit na hindi niya ako papatayin, maraming inosente ang mahihila dito. Sa halip, ako ang sisihin sa mga inosente. Sinalubong siya ni Kyrie ng isang matamis na ngiti. Kahit anong pananaw, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Simula ngayon, kaibigan na kita. Ipaalam sa akin kung ano ang kailangan mo sa akin. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Nakakahiya na magsabi ng ganito, pero sinadya ko talaga. Kahit na wala ako, maaari mong dalhin ang aking name card sa aking ama o fiancé. Inilabas ni Kyrie ang isang card bago ito inilagay sa kamay ni Harvey. Gagawin nila ang lahat para makatulong. Hawak ni Harvey ang katangi-tanging card, at ito ay inukit mula sa isang espesyal na uri ng kahoy. May pangalan lang at isang numero dito. Gayunpaman, sapat na upang sabihin na ang mga ordinaryong tao ay walang karapatan na hawakan man lang ang card. Si Harvey ay likas na tumingin sa card, at napansin ang ilang mga marka. Ang babae ay talagang mula sa pamilya Patel. Ang parehong pamilya na namamahala sa lahat ng Golden Sands. Mula sa ibang pananaw, ang pamilya Patel ay mas makapangyarihan at misteryoso kumpara sa iba pang nakatagong mga pamilya. Ang babae ay malinaw na hindi karaniwan, ang kanyang katayuan ay malamang na mas mataas kaysa kay Elias. Pumasok sa isip ni Harvey ang ideyang iyon. Saka siyang umiti kay Kyrie. Kailangan kong pasalamatan ka para dito. Nang makitang hindi katulad ng ibang lalaki ang reaksyon ni Harvey nang makuha niya ang card, napukaw ang interes ni Kyrie. Tila ang kanyang pagkakakilanlan at hitsura ay hindi makaakit sa kanya kahit kaunti. Habang lumalaki ang kanyang pag-uusisa tungkol sa kanya, hindi niya maiwasang isipin na ang kanilang pagkikita ay kapalaran. Kung maaari, gusto kong marinig na tinatawag mo akong Kyrie. Tinapunan niya ito ng malugod na tingin at ngumiti. At hindi Miss Patel. Siyempre naman, Kyrie. Iniba agad ni Harvey ang usapan. Nandito ka ba sa Hong Kong at Las Vegas para magbakasyon? Nandito ako para maghanap ng gamot. Nandito din ako para makita ang isang matandang kaibigan. Hindi nag-abalang itago ni Kyrie kay Harvey. Ngunit kung huhusgahan ang mga bagay-bagay, may pumipigil sa akin na bumalik sa Golden Sands. Gamot. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, at parang tama siya kung tutuusin na may mali kay Kyrie. Napangiti si Harvey. Marami akong kakilala dito. Baka makatulong ako sa hinahanap mo. Siguro isang bagay na maaaring makitungo sa lason ng insekto. Kalimutan mo na. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit kakayanin ko ito sa aking sarili. Agad namang nagpigil si Kyrie. Kung tutuusin, nasabi na niya na maraming nakatingin sa kanya dahil sa pangyayari. Kung masyadong marami ang alam ni Harvey, mahahatak din siya sa gulo.